ipapakita ko sa inyo kung ano yung process na ginawa ko para ma-approve yung aking disbursement account enrollment module ng mabilis. Gaano kabilis? Wala pang 1 hour. Upon submission ko nung aking DAEM na in-enroll ko, approve agad. Hello mga kabrati, welcome back to my YouTube channel. Medyo matagal-tagal na rin yung last na vlog ko actually. Pasensya na doon sa mga nag-aabang. Medyo hindi kinaya ng powers ko guys yung sobrang kabisihan ko lately. So guys, balik tayo dito sa Disbursement Account Enrollment Module, which is ito yung topic natin ngayon or yung DAEM na tinatawag. Actually ako guys talaga, naabutan ko rin sa SS yung nag-require sila na wala ng manual filing ng SS loan. Kailangan mag-file ka na through online. So, nakapag-file na rin ako previously sa through online. Pero itong kasagsagan ng pandemic, di ko alam kung ako lang yung naka-encounter nun. Alam na alam ko kung paano ko magpa-file ng SS loan through online. Pero bigla akong nalito. Kasi nagulat ako, may hindi ka agad makapag-file ng loan. Kasi ida-direct ka niya sa disbursement account enrollment. So, first time ko yun, So, nag-attach ako doon ng documents, yung binasa-basa ko lang yung mga details na hinihingi doon, kung ano yung kailangan ko i-submit. And then, ang naisip kong i-file doon na supporting documents is yung ATM card. Sus ko, ang tagal ko naghintay, mga ilang weeks din talaga. Tapos, sa tagal ko ng paghihintay ko anong status nun para nga makapag-proceed ako ng filing ng loan, ang na-receive kong notification ay disapprove. O, diba? Awit. So, yung mga merong ganyang experience, comment kayo dito sa aking video. Kung i-share nyo yung inyong experience din dun sa pagpapile ng loan or ng pag-enroll ng disbursement. So, yun guys. After nito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung process na ginawa ko para ma-approve yung aking disbursement account enrollment module ng mabilis. Sa second time around na pag-attempt ko na mag-file ng DAEM. At ang bilis guys, gaano kabilis? Wala pang 1 hour. Upon submission ko nung aking DAEM na in-enroll ko, approve agad. Ito ko ipapakita yung step-by-step na filing na ginawa ko doon sa aking DAEM. After nung step-by-step na yon, tapusin nyo guys yung video ko kasi i-explain ko sa inyo after nung video na tutorial kung ano yung mga usual na pwedeng makapag-cause kaya nagtatagal yung or nadidis-approve yung ating filing ng application for DAEM or registration. At the same time, yung hindi tayo makapag-proceed dun sa filing ng salary loan or calamity loan. Guys, please watch this video.
Ayun. Ito na guys yung mga usual na nagiging problema natin. Kung napanood nyo na yung video tutorial ko kanina, yung step by step, i-explain ko na sa inyo isa-isa kung anong nangyari doon. Ano yung mga possible reason bakit tayo ay nadi-disapprove. Ito po sa case ko ng pagpapile na yung sinasabi ko kanina na wala pang 1 hour upon submission ko ng DAEM ay na-approve na. Ang ginamit ko pong doon na supporting documents ay deposit slip na po. Yun po kasi ang suggest ko doon sa mga nagkakaproblema. Kasi sa deposit slip kasi, hindi na sila mahirapan mag-validate. Obviously, nakapag-deposit ka doon sa inyong bank account, is sabihin, tama yung information na nandoon. So, ano pang iba-validate ni SS doon, di ba? So, kung kayo, napansin nyo yung inattach nyo o yung pinay nyo na sa DAEM ay napakatagal na, isa na ring hint yun sa inyo na may tendency may problema doon sa na-file nyo, kaya nagpipending siya ng matagal. Okay? So, if ever man ganun ang case, pwede nyo kasing i-cancel yan sa DAEM. Or, kung hindi nyo man i-cancel yan, dahil feeling nyo tama naman talaga yung information na ilagay nyo, pwede pa kayong mag-add o mag-register ng another bank kung ang purpose nyo ay loans. Mag-register uli kayo ng additional kasi ang pwede nyong i-register ay 3 ng sabay-sabay. 3 na iba-iba. Kunwari bank yan, marami kayong bangko, hanggang 3 bangko pwede nyo i-register. O isang bangko, isang GCash o Paymaya. Pero yun nga, depende sa purpose nyo kung bakit kayo nagre-register sa DAEM. Ito, ipa-flash ko sa screen nyo guys. Ito yung mga usual na pwede nyong i-enroll. Depende na lang sa kung ano yung purpose ng enrollment nyo sa disbursement or sa DAEM. Let's say, magpapile kayo ng loan, ng SS salary loan or calamity loan. So, dito sa screen, makikita nyo, ano lang ba yung pwede nyang i-accept. Wala pong kagaya nyan. Wala pong kagaya na makikita nyo sa screen. Wala po siyang nakalagay na e-wallet na i-approve sila kapag ang purpose mo ay magpapile ng SS salary loan or SSS calamity loan. Ang tanong doon, bakit kahit na-approve na ni SSS, yung inyong DAEM na yung in-enroll nyong e-wallet, bakit hindi pa rin kayo makapag-proceed doon sa filing ng SSS salary loan or SSS calamity loan? Ang reason guys, i-approve nga talaga nila yung e-wallet. Bakit? Hindi naman alam kasi ni SSS kung ano yung purpose natin sa pag-enroll ng disbursement. Okay? Hindi niya alam kung ano yung purpose natin kung bakit tayo nagre-register ng bank or ng e-wallet doon sa ating DAEM. So, once na ginawa mo na yung next step upon approval ng inyong e-wallet or bank man yan, magpapile na kayo kung ano man yung purpose nyo, doon na magkakaalaman guys. Pag nakita ni SS na pinipindot nyo dyan sa portal, ay magpapile kayo ng salary loan, ibabalik niya kayo uli, ida-direct niya uli kayo doon sa disbursement. So, yun ang reason guys. Hindi pwede sa SSS calamity loan or SSS salary loan ang e-wallet. Hindi ko nababanggitin dito guys kung ano-ano yung mga partners bank ni SSS. Kasi dun pa lang sa pagpapile nyo ng DAEM, may scroll down dun eh. Pipiliin nyo na kung ano yung bank. So obviously, kung makikita nyo dun yung bangko nyo, ibig sabihin partners bank siya. Kung wala dun, ibig sabihin hindi siya kasama sa partners bank ni SSS. Kapag po nag-e-enroll tayo ng DAEM, lalo na po dun sa mga may ATM card. Dito po ako nagkamali actually nung unang try ko eh. Kaya yun yung gusto ko rin ipaalam sa inyo. Ang una kong sinend na supporting document, unang attempt ko ng pagpapile ng DAEM ay ATM card. Dapat sa ATM card na pipicturean mo, nakikita dun yung bank name, full name mo, at bank account number. Hindi lahat guys na makikita yung number na naka-encrypt doon sa inyong ATM card ay bank account number. Mayroon po kasi mga bangko na ang makikita nyo to sa ATM card ay card number. Magkaiba guys yung card number at saka bank account number. Meron naman mga bangko na ang ATM card na nire-release nila sa tao, ando na rin mismo sa card naka-encrypt yung bank account number. So alamin nyo kung ATM card ang plano nyo i-attach as supporting documents. Alamin nyo kung yung details pa na nandoon sa ATM card ay bank account number ba? Nakikita ba yung bank name doon sa ATM card? At nandun ba yung pangalan mo? Nakapareho ng pangalan mo doon sa SSS? Pero guys, doon sa mga may ATM card
na galing mismo sa SSS, hindi nyo na kailangan mag-attach ng supporting documents. Automatic, nandoon na yun sa active disbursement. Sa baba ng disbursement account enrollment module, sa baba nun, may makikita kang active disbursement. So, pag nakita mo na doon yung na-issue sa inyong bank ni ATM card na galing kay SSS, ibig sabihin, hindi nyo na kailangan ng supporting documents. Pwede na agad kayo mag-proceed dun sa filing ng SSS Salary Loan or SSS Calamity Loan. Doon sa may mga UMID na yung activated as ATM din, para yun ay maging ATM na rin. So, yun na rin yung gagamitin mo pag nag-withdraw ka. Next steps, guys, kung hindi nyo na-meet yung requirement na SSS na ano yung dapat makita doon sa ATM card, ang next na pwedeng gawin yung option ay deposit slip. Validated deposit slip. Ano yung validated deposit slip na yon? Alamin nyo kung ano yung bank account number nyo, mag-deposit kayo over the counter dun sa any branch ng bangko nyo. Mag-deposit kayo kahit 100 pesos, 200, kayo bahala. Kasi hindi naman kailangan malaki yung i-deposit nyo dahil kaya nga kayo naglo-loan, di ba? Ibig sabihin nangangailangan kayo. Importante lang kasi doon, makakuha tayo nung deposit slip na validated ni bank. Doon kasi sa deposit slip na yon, pag nakakuha ka na noon dahil nag-deposit ka nga sa bank account mo, yun ang picturean mo. Siguraduhin mong buo, mapipicturean mo ng buo yon. Dapat nakikita doon yung pangalan ng bangko, yung pangalan mo, at yung bank account number mo. At meron dapat yung parang transaction validated. Yun ang picturean nyo at yun ang i-attach nyo. At ang attachment, guys, kahit alin pa yung i-attach nyong supporting documents, dapat hindi po lalagpas sa 1 MB. Kung yan ay makita nyo ang file niya ay KB, okay yan. Kasi mas mababa ang KB. Doon sa mga hindi lang aware, mas mababa yung laki nung file. Yung KB mas mababa, mas mataas yung MB. Ang option 3 nyo, kung hindi nyo na-meet yung requirements ng ATM, no, yung ATM card as supporting documents, at ayaw nyo na rin lumabas para mag-deposito. Ang isa nyong option dito kung meron kayong passbook. So, yung passbook, picturean nyo rin. Dapat nakikita rin doon sa picture yung pangalan nyo, yung bank account name nyo, at bank account number. Kung wala naman kayong passbook, ang isa pang option na pwede nyong gawin, pwede nyo rin, kung meron kayong access or meron kayong transaction sa online banking, I mean, nabubuksan nyo yung bank nyo doon through online. So, pwede nyo rin i-screenshot yun pag na-open nyo yung account nyo. Dapat makikita sa screenshot din yung bank, pangalan nyo, at yung bank account number. So, na guys, sana nakatulong kahit paano yon sa mga nakaka-encounter ng problema sa inyong DAEM. Gusto kong malaman kung meron bang kung sino sa inyong sinundan yung aking guide dito sa aking step-by-step video tutorial ng pagpapiling ng DAEM at nag-successful na approve ni SSS ang inyong application. Dun sa mga nag-successful na yung filing ng DAEM at gusto nang mag-proceed doon sa filing ng SSS Salary Loan or Calamity Loan, meron din akong video dito. Ilalagay ko sa description box yung link ng video ko kung paano naman tayo magpa-file ng SS Salary Loan or SSS Calamity Loan. Actually, pares lang naman yung filing niya. Pipiliin mo lang kung SS Salary Loan or SS Calamity Loan. At kung tingin nyo nakatulong ito kahit paano, please don't forget to hit like, and do sa mga bago lang dito sa channel ko, please do subscribe on my channel para din naman para ma-notify ka ni YouTube if ever meron ako mga informative videos. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye for now!